Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Itutuloy ngayong araw ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI, Bangsamoro Administrative Region and Muslim Mindanao o BARN. Pinuna naman ng isang tagapagsalita ng prosecution team ang umano'y pagtutok ng defense team sa technicalities ng ilang dokumento. May hataw na balita si Rosalie Cos. Nakakakalahati na ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotoc, ang dating hepe ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation, kaugnay ng Article of Impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Si Attorney Lotoc na kasalukuyang NBI BARM Regional Director ang nanguna sa isinagawang investigasyon sa umano'y threat video ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker, later Representative Martin Romualdez. Ngayong araw, ipagpapatuloy ang cross-examination ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan kay Attorney Lotoc. Kabilang naman sa pinuna ng isang senator judge sa ika-4 na araw ng impeachment trial kay VP Duterte ay ilang typographical errors sa PINA at maging sa Affidavit of Investigation ng NBI Cybercrime Division. Kaugnay ito ng umano'y ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo sa isang virtual press conference noong November 23, 2024. Sa halip ng December 11, 2024, November 6, 2024 ang nailagay na petsa sa mga naturang dokumento. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Sorry? That's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyo ng subpoena. It's just been brought to my attention that in fact, Presiding Officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Sa cross-examination naman, kwestiyon ng Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Binluan ang umano'y discrepancy sa timeline ng pagsumite ng NBI ng affidavits at mga dokumento sa Department of Justice o DOJ. Kabilang na ang investigation data form ng NBI. There is a stamp Department of Justice received, but it appears that it was initially stamped February 2, 12, 2025, but there is a marking, a manual marking that converted it to January 30, and there is also a word there, JAN. As I've said, Your Honor, hindi ako ang nag-file, may inutusan ako. It is only the DOJ that has the authority to change the date. You asked the DOJ, sir. Wala ho akong Exactly. idea dyan. There was also a February 5
an impeachment complaint filed against VP Sara also on February 5, 2025. The date is important. The discrepancy is not 1 day or 2 days. The discrepancy is from Feb 12 to January 30, so it is a substantial discrepancy. It says here February 11, 2025. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this? I cannot explain this, Your Honor. Unang-una, hindi ako nakapirma dito, hindi ako nag-receive, at wala akong ideya dito. Ayon naman kay House Prosecution Panel spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong, hindi dapat malihis sa technicalities ang usapin sa testimonya at sa ebidensya. Gate pa nito, dapat ibalik ang usapan sa testimonya ng testigo at hindi sa encoding ng mga dokumento. Samantala, kapag natapos ang pagsalang sa witness stand ni Attorney Lotoc araw ng Martes, July 14, sunod na ipepresenta si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Isusunod naman sa kanya si retired AFP Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Office of the Sergeant-at-Arms ng House of Representatives. Sa Lunes naman, July 20 na, ipepresenta ng prosekusyon si NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos aprubahan ng Senate Impeachment Court ang paglabas ng subpoena para rito. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Hindi lamang sa prosekusyon at depensa nakatanggap ng sunod-sunod na katanungan ang pangalawang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Maging ang Senator Judges ay kinwestiyon na rin ang naging investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI ukol sa umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. May humahataw na balita si Jed Deresina. Inusisa ni Senator Judge Sherwin Gatchalian ang National Bureau of Investigation o NBI kung bakit walang nangyaring interagency coordination sa mga nangungunang intelligence group ng bansa, gayong buhay ng Pangulo ang pinagbantaan umano ni Vice President Sara Duterte. Dahil ito ay pagbanta sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta? Tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? Ayon kay Senator Judge Gatchalian, kung ang NBI ang pangunahing nakatuklas sa impormasyon, dapat kasama ang kanilang intelligence service sa isang malawak na task force na maaaring kinabibilangan ng National Security Council, Presidential Security Command at iba pang pambansang ahensya upang hanapin ang personalidad na umano'y inutusan ng pangalawang Pangulo. Depensa naman ng testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, ang kanilang intelligence service na ang makakasagot sa aspetong ito dahil hindi na rin siya bahagi ng grupong nag-imbestiga sa issue. Kaugnay nito, binatikos din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kawalan ng komunikasyon ng NBI sa mga ahensya o tanggapan na naglunsad din ng hiwalay na investigasyon. You didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Paliwanag ni Attorney Lotoc, ang ugnayan sa pagitan ng iba pang mga ahensya ay nasa antas na ng NBI Director o ng Intelligence Service. Ngunit para kay Senator Judge Cayetano, lumalabas na hindi naging lubos o masusi ang investigasyon dahil hindi umano kinukuha ng NBI ang impormasyon sa ibang unit ng pamahalaan. Samantala, pinuna rin ng impeachment court ang tila pagtatagal sa Department of Justice nang isinumiteng kaso ng NBI hinggil sa pagbabanta ni VP Duterte. Pinuna ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit inabot na ng mahigit 1 taon ang preliminary investigation ng DOJ. 1 year preliminary.
1 year, over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Gayunpaman, hindi nasagot ni Attorney Loto kung normal ba ang ganitong katagal na proseso sa DOJ dahil kapag naipasa na aniya ang kaso sa kagawaran, hands-off o hindi na nakikialam ang NBI sa pag-usad nito. Ngunit naninindigan si NBI Regional Director Loto na matibay ang reklamong grave threats at inciting to sedition na isinampa nila laban kay Vice President Sara Duterte. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Itinanggi ng testigo mula sa National Bureau of Investigation na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, wala ring verified information ang NBI patungkol sa umano'y assassin na kinausap ng Vice Presidente. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Mariing itinanggi ni National Bureau of Investigation, BARM Regional Director, Attorney Jeremy Lotok na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iimbestiga sa naging mga banta ni Vice President Sara Duterte laban dito kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 2024. Sa isinagawang cross-examination ng isa sa Defense Counsel na si Attorney Mark Vinluan, ipinadetalya nito ang proseso ng isinagawang investigasyon ng NBI hanggang sa makapaghain ng mga reklamo sa Department of Justice. Did BBM at any point intervene in this investigation? Of course not, sir. Of course not. So did you just admit to this court that there was no participation on the part of BBM? Again, the purpose of the submission of the affidavit is No, for the preliminary question is very investigation, simple. sir. Paliwanag ni Attorney Lotok, bagamat parte ng gabinete ng Pangulo ang DOJ at attached agency nito ang NBI, wala umanong kinalaman ng Pangulo sa kanilang isinagawang motu proprio investigation. Hindi naman ito itinanggi na tumanggap sila ng instructions mula sa DOJ, lalo na anya at public interest ang naturang issue. So BBM has control over both the NBI and the DOJ, correct? What do you mean by control, sir? What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. The Department of Justice and the Office of the President, insofar as the function of the NBI is concerned, hindi ho sila nakikialam doon. Kung ano yung findings ng NBI, kung ano ang recommendation, sinasubmit po namin ito sa Department of Justice. Aniya, layo ng kanilang complaint na isinumite sa DOJ ay upang makadaan sa evaluation process, case build-up hanggang sa makatungtong sa yugto ng preliminary investigation. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino kung ipinagpatuloy ba ng NBI ang paghahanap sa umano'y hitman na kinontrata ni VP Duterte. Sagot ni Lotok, nagtanong-tanong sila sa mga kasama sa press conference ni VP Sara. Ngunit sa kabila nito, Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. bagamat walang nahanap na hitman ng NBI, hindi nila isinasawalang bahala ang mga naging banta ni VP Sara. If the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan. At yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Samantala, sa ibinigay na update kahapon ni DOJ Secretary Frederick Vida, sinabi nito na nakapending pa sa kanilang panel of prosecutors ang grave threats at inciting to sedition complaints laban sa pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Maaaring magbago ang schedule na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court,
Pinag-iisipan ngayon ng mga senador na ilipat sa umaga ang oras ng nasabing paglilitis. May umahataw na balita si Jed Neresina. Posibleng malipat sa ibang oras ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis G. Escudero sa kanyang podcast na minumungkahi niya na ilipat sa umaga ang trial mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Gayunpaman ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng korte, na hindi pa ito agad na maipatutupad dahil kinakailangan pa itong mapag-usapan ng senator judges. I think it will be considered by the senators after the SONA. So before the SONA, we will still push through with the current schedule. But after the SONA, I think they are considering whether to transfer the trials in the morning or retain it in the afternoon. Sa ilalim ng plano ang regular o plenary session ng Senado para sa pagbabalangkas ng mga batas ay itatakda gaya ng regular na schedule o alas 3 ng hapon. Dagdag ni Attorney Tonggol, ang pangunahing dahilan ng adjustment ay upang mabalanse ng mga senador ang kanilang legislative works o paggawa ng mga batas kaalinsabay ng tungkulin bilang senator judges. I think the concern between the Senate President and the presiding officer is how they will be able to manage the time. Because if the trial is in the morning, there will be an allocated exact time for it to finish. Because there will be a legislative agenda for the afternoon. So if it is in the morning, I think the presiding officer does not want the trial to drag on till the afternoon. Compared to if it is in the afternoon, it can drag to the wee hours of the morning. I think that's just a very scheduling concern for the two of them to talk. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang Senado tungkol sa planong pagbabago sa schedule ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang impeachment trial tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules na nagsisimula ng alas 2 ng hapon. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, nag-improve ang naitalang net satisfaction ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakabagong resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula sa nakarang survey noong March 15, 2026, naitala sa negative 15 ang net satisfaction rating ni PBBM. Sa resulta ng latest SWS survey, bagaman nananatiling negatibo, tumaas na ito sa negative 7 para sa Hunyo ngayong taon. Lumabas na 38% ng adult Filipinos ang kontento sa performance ng Pangulo, habang may 45% ang hindi satisfied at may 17% na pawang mga undecided na naghatid sa negative 7 na net satisfaction rating ni PBBM. Ayon sa SWS, ito ay nasa klasifikasyon bilang neutral. Naitala ang mataas na net satisfaction rating ng Pangulo sa Balance Luzon na may moderate positive 11. Sinusundan ng Visayas na may neutral negative 3, bad negative 35 sa Mindanao at poor negative 24 sa Metro Manila. Isinagawa ang 2026 second quarter survey ng SWS mula June 20 hanggang June 29 sa pamamagitan ng 1,200 adult respondents. Hataw Balita ngayon! Magsisimula na ngayong Martes, July 14, ang 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang working visit na ito ng Pangulo ay bahagi ng pagsusulong ng pamahalaan sa mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at Singapore na siyang magsisilbi bilang susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations sa susunod na taon. Kasama sa schedule ng Pangulo ang pag-courtesy call kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
Kasama sa inaasahang mapag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa pagpapalawak ng ugnayan sa trade and investment. Gayun din sa sektor ng environment, health, maging ang regional and global developments. Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders at investors. Habang nakatakda namang magtalumpati sa Global Economic Cooperation East Summit si First Lady Liza Araneta Marcos. Tatagal ang working visit ng Pangulo sa Singapore hanggang sa July 16. Hataw Balita ngayon! Nilinaw ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng pag-iimbestiga kay dating Department of Budget and Management Amenna Pangandaman kaugnay sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ito ang pahayag ng palasyo matapos ang muling pag-appoint ni PBBM kay Pangandaman bilang chairperson at chief executive officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Nauna nang nag-resign sa DBM si Pangandaman noong November 2025 matapos na madawit ang kanyang pangalan hinggil sa issue ng flood control anomaly. Paliwanag ng Malacanang, ang reappointment na opisyal sa panibagong posisyon sa gobyerno ay hindi nangangahulugan na absuelto na ito sa isyong iniuugnay sa kanya. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang tao sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo. O inaabsuelto. O inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ni Cabinet Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos na pinuwersa umano si dating Health Secretary Ted Herbosa na mag-resign sa kanyang pwesto. Ayon kay Secretary Abalos, voluntaryo ang pagbibitiw ni Herbosa sa kanyang posisyon kung saan nagsumite ito ng kanyang courtesy resignation. Dito nakasaad na nagbitiw si Herbosa sa pagiging DOH Secretary upang magpagaling matapos na sumailalim sa bilateral knee replacement surgery. Tinanggap naman ni PBBM ang resignation ni Herbosa upang makapag-focus sa kanyang kalusugan. Sa isang mensahe, labis na nagpasalamat si Herbosa sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng presidente na magsilbi bilang ika-30 sekretary ng DOH. Pinalitan naman si Herbosa ng veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Britano Brix Pujalte Jr. bilang susunod na kalihim ng Department of Health. National News. Abiso po sa mga motorista, ipatutupad na simula ngayong araw ng Martes, July 14, ang panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay po sa anunsyo ng Department of Energy, asahan ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. Habang maaari naman bumaba o tumaas ng piso kada litro ang presyo ng gasolina. Mahigit 2 piso hanggang higit 4 na piso naman ang magiging dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Samantala, ayon naman sa Department of Energy, posibleng itigil na sa susunod na linggo ang pagpapatupad ng price range sa mga produktong petrolyo tuwing magkakaroon ng adjustment linggo-linggo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, maaaring ibabalik na muli ang implementasyon ng fixed price adjustment kung hindi na magpapabago-bago ang galaw sa presyo sa international market. Hataw Balita ngayon! Bahagyang bababa ang ipatutupad na fuel surcharge mula July 16 hanggang July 31, 2026. Batay sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board, mula sa kasalukuyang Level 9 ay bababa ang fuel surcharge sa Level 8. Nakakahulugan ito na maaaring bumaba ang additional charges na ipinapataw sa airfare o pamasahe sa eroplano. Sa ilalim ng Level 8, maaaring umabot sa 253 pesos hanggang sa 787 pesos ang ipapataw na fuel surcharge para sa domestic flight.
habang naglalaro naman sa mahigit 835 pesos hanggang 6,200 pesos ang kokolektahin kung international flight. Hataw Balita ngayon. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang probinsya ng Camiguin upang tingnan ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Dito, binigyan din ng Pangulo ang halaga na gawing moderno ang mga paliparan at pantalan ng bansa. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapabilis at maging maginhawa ang biyahe ng mga Pilipino. Kaya ayon sa Pangulo, iniutos niya sa Department of Transportation ang patuloy na modernisasyon ng mga paliparan at mga pantalan ng bansa. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Ito ang binigyan diin ni PBBM ng pangunahan ng pagbubukas ng bagong pasilidad sa Benoni Port sa Camiguin kahapon. Ang Benoni Port Light Craft Landing Station ay nagkakahalaga ng 86.9 million pesos na inaasahang magpapalakas ng turismo at magpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya ng Northern Mindanao at Central Visayas. Ayon sa Pangulo, mahalaga na magkaroon ng maayos at modernong pantalan tulad sa Camiguin. For an island like Camiguin, the importance of a modern port, a modern and efficient port, cannot be overstated. Because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving. That will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang Camiguin General Hospital upang tiyaking nakakatanggap ang mga mamamayan ng libre o abot kayang serbisyong pangkalusugan. Sinuri niya kung paano ipinatutupad ang zero balance billing upang matiyak na walang babayarang gastusin ang mga kwalipikadong pasyente. Bukod rito, hinarap rin niya ang presidential scholars ng probinsya. Namahagi rin siya ng tulong pinansyal sa mga barangay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng administrasyon. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning, James. Global News. Magandang umaga sa iyo, Sherwin. Good morning sa ating mga kasambahay. Narito po ang ating Global News. Umakyat na sa 28 ang nasawi at mahigit 70 ang nasaktan habang 25 pa ang nasa kritikal na kondisyon matapos masunog ang isang bar sa Bangkok, Thailand nitong linggo ng gabi. Ayon sa mga paunang investigasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa electrical short circuit sa isang air conditioner bago mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng establishmento. Sinabi naman ng mga otoridad na marami sa mga biktima ang natagpuang walang buhay sa banyo matapos maghanap ng matataguan habang nababalot ng makapal na usok ang bar. Kasama din sa iniimbestigahan kung may nakaharang sa mga emergency exit na posibleng nakahadlang sa agarang paglikas ng mga customer. Sa mga video na kumalat online, makikita ang makapal na usok at malakas na apoy kung saan maraming mga kabataan ang agad na nagpanik sa paglabas ng bar. Mabilis namang rumisponde ang mga otoridad at sinubukan pang i-revive ang mga biktimang nawalan ng malay mula sunog. Nagtungo rin sa lugar ng insidente si Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at nangako ng masusing investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya at mapanagot ang mga may responsibilidad sa insidente. Hataw Balita ngayon.
Muling magpapatupad ng blockade ang puwersa ng Estados Unidos sa mga daungan ng Iran kasunod ng nagpapatuloy ng paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Kasabay nito, inanunsyo ni US President Donald Trump ang plano ng Amerika na kunin ang kontrol sa Strait of Hormuz at maningil sa mga barko na dadaan doon. Mariin naman itong tinutulan ng Iran at nagbanta pa ng matinding pagganti sa oras na makialam ang US sa pamamahala sa Strait. Narito ang hataw na balita. Guardian of Hormuz. Ito ang tawag ni US President Donald Trump sa nakaplanong papel ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz kasunod ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na balak ng Estados Unidos na pangalagaan ang Strait of Hormuz at maningil ng 20% bayad sa lahat ng kargamentong daraan bilang kabayaran sa pagbibigay ng seguridad sa mahalagang waterway. Inanunsyo rin niya ang muling pagpapatupad ng blockade sa mga barko ng Iran kung saan tanging mga sasakyang pandagat ng Iran at mga customer nito ang hindi papayagang makadaan habang malaya umanong makakagamit ng strait ang iba pang bansa. Mariin namang tinutulan ng Iran ang hakbang ng Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliament spokesperson Ebrahim Rezai, hindi kailangan ng Strait of Hormuz ng mga dayuhang tagapagbantay at nananatiling ang Iran ang may kakayahang pangalagaan ang nasabing ruta. Nanindigan din ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na hindi nila papayagang makialam ang Estados Unidos sa pamamahala ng Strait of Hormuz. پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. Babala pa ni Katam Al-Anbiya Central Headquarters spokesperson Lieutenant Colonel Ebrahim Zolfaghari, anumang bansa na makikipagtulungan o magbibigay ng logistical support sa militar ng Estados Unidos ay ituturing na pag-atake sa soberanya ng Iran at maaaring magpalawak pa ng digmaan sa buong rehiyon. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست. Samantala, patuloy ang palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng magkalabang panig. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, tinamaan nito ang isang submarine at ship maintenance facility sa Bandar Abbas Naval Base gamit ang one-way attack aerial at sea drones. Sinabi ng Washington na layunin ng operasyon na pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad pa ng mga pag-atake sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz. Bilang ganti, naglunsad naman ang Iran ng mga missile at drone attack laban sa mga US military facilities sa Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan at Oman habang nagbabala ang Tehran na magpapatuloy mga pag-atake kung magpapatuloy rin ang operasyon ng Estados Unidos. Sinabi rin ni Trump na muling maglulunsad ang Estados Unidos ng mga panibagong pag-atake laban sa Iran at binatikos ito dahil umano sa muling paglabag sa napagkasunduang kasunduan. Iginiit naman ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Bagay na ang Estados Unidos ang patuloy na sumisira sa Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan na magkabilang panig. طرفی که مستمراً مرتکب نقض عهد شده طرف آمریکایی است. در نظر داشته باشید که اینقدر کم صبر بودن در پیمان شکنی که اجازه ندادن حتی بازه زمانی 1 ماهه که در بند 5 یادداشت تفاهم در رابطه با تعهدات ایران در خصوص تنگه هرمز پیش بینی شده دورش انجام بشه و از همون روزهای نخست شروع کردن به دب در آوردن. Ayon kay Bagay, hindi kailanman ng Iran ang unang lumabag sa mga napagkasunduan at nananatili silang tumutupad sa kanilang mga pangako. Gayunman, kung hindi susunod ang Estados Unidos sa MOU, wala na rin aniyang dahilan para manatili ang Iran sa kanilang kasunduan.
ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم. هر جا که طرف مقابل نقض کرد، ما هم تعهداتمون رو اجرا نکردیم. Samantala, kapansin-pansin din ang malaking pagbagal ng trapiko sa Strait of Hormuz. Ayon sa firm na Kepler, 14 lamang na sasakyang pandagat ang dumaan sa strait noong linggo na mahigit 52% na mas kaunti kumpara sa nakaraang linggo. Kasabay nito ang muling pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan umabot sa halos $79 bawat bariles ang Brent crude oil. Ito ay dahil sa pangamba na lalong maantala ang supply ng langis mula sa gitnang silangan habang patuloy ang paglala ng sigalot. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Paigtingin ng pamahalaan ng Spain ang mahakbang sa wildfire prevention matapos ang isa sa pinakamalaking wildfire na naranasan sa kasaysayan ng bansa. Umabot na sa 13 ang nasawi sa sunog sa Los Gallardos sa Almeria, Spain habang libu-libong ektarya na rin ng lupain ang naapektuhan ng wildfire na sinasabing bunga ng lumalalang climate change. May hataw na balita si James Hilario. Nanawagan si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na pagbutihin pa ang mga hakbang sa pag-iwas sa wildfire matapos ang malaking sunog sa Los Gallardos sa southern Spain. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 13 ang nasawi, 23 ang hindi pa matiyak ang kalagayan, habang 10 ang naiulat na nawawala at halos 7,000 ektarya ng kagubatan at lupain ang tinupok ng apoy. Sa pagbisita ni Sanchez sa Torre, pinasalamatan niya ang mga bumubuo ng Civil Protection System, kabilang ang mga bombero, civil guard, rescuers at mga volunteer na patuloy ang pagtatrabaho sa paglaban sa sunog. Creo que hemos de nuevo trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta. Y es cooperación, unidad y en este caso una coherencia en la acción en la lucha contra el fuego. Binigyang diin din ni Sanchez na hindi sapat ang pagrespondi lamang sa mga wildfire. Anya, kailangang palakasin ang mga hakbang sa pag-iwas dito tulad ng paglalagay ng fire protection perimeter sa mga komunidad at pagbibigay ng pagsasanay sa mga kabataan kung paano kukilos sa panahon ng sunog at iba pang sakuna. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios. Por supuesto, tenemos que prevenir, ya se están impulsando precisamente esos cursos, esa formación particularmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, en centros educativos, de cómo reaccionar ante incendios, ante emergencias de protección civil, como por desgracia cada vez son más comunes. Ayon sa mga investigador, posibleng nagsimula ang wildfire nang maputol ang isang power line na nagsindi sa mga tuyo ng halaman dahil sa matinding init na lumampas sa 40 degrees Celsius. Mabilis ding kumalat ang apoy na umaabot sa 100 metro bawat minuto, kaya may mga biktimang naabutan habang tumatakas sakay ng kanilang sasakyan o naglalakad. Sinabi naman ni Andalusia Regional President Juanma Moreno na nakatulong ang mahusay na koordinasyon ng local, regional at national government sa pagpigil sa mas marami pang nasawi. Matapos ang 4 na araw ng walang tigil na operasyon, under control na ang sunog dahil sa paghupa ng hangin at paglamig ng panahon. Mahigit 200 firefighters, mga helicopter, waterbombing aircraft, fire engines at mga miyembro ng Military Emergencies Unit ang tumulong sa pag-apula ng apoy. Sa kasalukuyan nakatuon ang operasyon sa pagpapalamig ng mga hotspot at paghahanap sa mga nawawalang individual. Sa kabila nito, nagbabala si Moreno na maaaring mas lumala pa ang sitwasyon habang patuloy ang matinding init at epekto ng climate change. Es más que probable que tengamos un verano muy duro, muy difícil en esta parte más meridional de la península ibérica y el sur de España y el sur de Europa. Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas. Por tanto, yo pido también la cooperación y la colaboración. Aquí hemos hecho un esfuerzo de cooperación y colaboración en las administraciones públicas, pero nos hace falta que también el conjunto de la ciudadanía
asuma esa sensibilidad. Ayon sa mga siyentipiko, ang pag-init ng mundo dahil sa paggamit ng fossil fuels ang isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas at mas matindi ang mga heatwave na nagiging sanhi ng malalaking wildfire. Noong nakaraang taon lamang, halos 400,000 hektarya ng lupain ang nasunog sa Spain ayon sa European Forest Fire Information System. Dahil dito, mas pinaiigting na ng pamahalaan ang mga hakbang sa pag-iwas, maagang babala at paghahanda ng mga komunidad laban sa mga sunog na inaasahang mas magiging madalas dahil sa pagbabago ng klima. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Itinuturing na ng pamahalaan ng United Kingdom bilang banta sa pambansang seguridad ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Dahil dito, pinagbabawal na ang anumang uri ng suporta o pagtulong sa grupo na may kaukulang parusang aabot sa 14 na taong pagkakakulong kapag napatunayang lumabag. Ayon sa pamahalaan ng UK, iniuugnay ang IRGC sa mga pagbabanta, pananakot at mga pag-atake sa mga komunidad ng mga Hudyo at Israeli sa Britanya. Sa ilalim ng bagong batas, palalawakin din ang kapangyarihan ng mga polis at intelligence agencies laban sa espionage, sabotage at iba pang state-backed threats. Hataw Balita Ngayon. Nangako si US Secretary of State Marco Rubio na bubuwagin ng Estados Unidos ang International Criminal Court o ICC at hinikayat ang iba pang bansa na makiisa sa kampanya ng US laban sa nasabing hukuman. Ayon kay Rubio, ginagamit umano ng ICC ang international law upang usigin ang mga opisyal at sundalong Amerikano, kaya dapat itong tutulan. Kabilang sa mga nakikitang hakbang ng Washington, ang pagpapataw ng sanctions, pagbabawal sa paglalakbay at pagbawi ng mga visa ng mga opisyal ng ICC. Nanawagan din ng Washington sa mga kaalyadong bansa na umalis sa pagiging miyembro ng ICC, itigil ang pinansyal na suporta rito at tutulan ng otoridad nito na litisin ang mga opisyal ng Estados Unidos. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Hataw Balita Ngayon. Inakusahan ng Houthi rebels ang Saudi Arabia na nagsagawa ng airstrike sa Sana'a International Airport na anilay nagtuldok sa ilang taong ceasefire sa pagitan ng magkabilang panig. Ayon sa pamahalaan ng Yemen, tinarget nila ang runway ng paliparan upang pigilan ang paglapag ng isang eroplanong mula sa Iran na sakay ng delegasyon ng mga Houthi. Kasunod nito, nagdeklara ang pamahalaan ng Yemen na ubos na ang kanilang pasensya at nangakong haharangin ng anumang eroplanong lalabag sa airspace ng bansa. سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به Nagbabala naman ang Houthi rebels, naggaganti sila sa pag-atake sa kanila. Nagsagawa na rin ang grupo ng pag-atake gamit ang ballistic missiles at drones laban sa Abha International Airport sa Saudi Arabia. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية
وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. Matagal nang may alitan sa Yemen ang pamahalaang sinusuportahan ng Saudi Arabia at ang Houthi rebels na sinusuportahan naman ng Iran na kapwa may sariling pangkat ng sandatahang lakas. Nagbabala naman ang United Nations na ang pinakahuling pagtindi ng tensyon ay maaaring magdulot ng panibagong karahasan sa Yemen matapos ang paghupa ng tensyon sa rehiyon mula pa noong 2022. Hataw Balitan ngayon! At yan po mga kabayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Lubog sa baha at ilang mga insidente ng landslide ang naitala sa ilang lugar sa bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Inday na sinabayan pa ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. At para alamin ang update hinggil sa pinsala na idinulot ng bagyo at mga pagbaha, makakausap natin ng live ngayong umaga si Office of the Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Rafi Alejandro de Ford. Magandang umaga po, Asik Alejandro, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Yes, good morning. Good morning sa lahat. Good morning, Bernard. Magandang umaga sa lahat. Opo, Asik, ano na po yung update ngayon dito sa casualties na idinulot nitong nagdaang bagyong Inday? At sa mga lugar po ba yung mga naitala? Oo. As of kagabi, 6 o'clock, ang aming na-monitor na casualty ay umaabot na po ng 22 dead casualty. May dagdag po tayong natanggap from Region 9 sa Zamboanga, Sibugay na dagdag doon sa 20 kahapon. 10 pa rin dito yung Sarangani, 6 sa Lanao, tapos may isa sa Davao Occidental, 2 sa Bukidnon at isa sa Iloilo. So ang sanhi nung dagdag ay drowning. 2 lugar ito, sa Alicia at Diplahan sa Zamboanga, Sibugay. So yun po ang latest natin in terms of casualty, and meron pa rin tayong hinahanap na missing, 18. 2 sa Zamboanga del Sur, 8 sa Davao Occidental, 2 sa Glan, 5 sa Lanao at 1 sa Maguindanao. So ongoing po ang operation natin dito sa pag-validate at paghahanap nitong mga missing doon sa mga iba't ibang lugar. Marami rin po pala yung apektadong kababayan natin, kahit hindi po naglandfall itong bagyong Inday. Pagdating naman po ba sa pinsala sa agrikultura at infrastruktura, malaki rin po ba ang naitala nating damages at saan-saang lugar po ba ito? Wala pa tayong nakuha overall total damages, kasi ang effect na nakuha sa atin, initial info from Mindanao to Luzon, ay nagkaroon tayo ng 14 rain-induced landslide sa iba't ibang lugar. Meron tayong reported na 64 flooded areas covering Calabarzon, Mimaropa, Region 6, sa NIR, Region 9, 11 at FAR. At in terms of damaged houses pa lang, nakuha natin 1,108 ang reported damaged houses. 291 dyan ay totally damaged and the rest, 817 partially damaged. Meron tayong initial na 12 road sections and 3 bridges na naging not passable during the onslaught ng southwest monsoon. Tapos nagkaroon po ng mga pag-suspend ng biyahe, seaports nag-suspend ng operation. Ngayon, as of kahapon, 41 na lang, umabot ito ng halos 60 the other day. Then because of that, 339 passengers ang naging stranded with 225 rolling cargos na stranded sa iba't ibang pantalan. In terms of ibang infrastruktura, meron po tayong initial na 3.1 million worth of damage pa lang. And again, ongoing po ang ating assessment ng ating mga regional offices para po makuha yung total effect at saka value ng apektadong mga sektor,
In terms of assistance naman, meron na po tayong 51.9 million worth of food and non-food items na naipamigay. Ito po ay galing sa DSWD, sa OCD at iba-ibang mga local government units sa Regions 2, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, NIR 9, 10, and 12. And tuloy-tuloy pa po ang ating pagbibigay relief sa iba't ibang lugar, sa Mindanao, sa Visayas, no? Lalo sa Aklan, sa Iloilo, and then sa Mindanao, and dito sa Luzon. It's good to hear, sir, na tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng relief dahil sa ganitong sitwasyon talaga pong mahirap pag wala kang makukunan ng kahit yung pangunahing pagkain. Sa ngayon po ba meron pang nananatili sa mga evacuation centers at kumusta naman po yung kanilang kalagayan ngayon? Opo, meron po tayong as of kagabi, no, 134 evacuation centers ang na-operate natin nationwide, housing around 18,000 individuals or 4,300 families, no? So marami po 'yan, and that is in addition to the 10,000 families that are being served outside evacuation centers, no? So meron po tayong mga ongoing relief dyan, and yung ating DOH ay tinututukan yung mga evacuation centers na yan. Dahil overall, Bernard, 151,000 families po from 927 barangays ang apektado dito sa Inday and Southwest Monzon. So Regions 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, no? Sa buong Visayas, and then yung parts of Mindanao, like Region 9, Region 11, Region 10, 12, and BARM. So yun po, medyo marami-rami po itong inaasikaso natin. Alright, marami po sana akong tatanong sa inyo, Asek, kaya lang kulang po yung oras natin. Siguro po, baka may gusto kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po, meron na pong nakapasok na panibagong bagyo dito sa ating para. Ano po ang inyo pong magiging paalala, lalo na dito siguro sa masasabi na siguro saturated na yung lupa dahil ilang araw nung nakararanas ng pagulan. Nasa sa inyo po yung pagkakataon, Asek, para magbigay po ng mensahe sa ating mga kababayan. Ito lang po ang mensahe natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga apektado nitong Inday at Habagat, no? Meron pa po tayong mga ilang bagyo na inaasahan na pumasok sa atin at maaring makaapekto sa ating mga weather system, na makaapekto sa ating mga lugar. So, gusto lang namin i-reiterate, no? Dapat tayo ay maging handa. Let us continue to monitor or mag-monitor tayo ng tuloy-tuloy dito sa mga weather disturbance na ito, at kung pwede po sumuporta or sumama po tayo sa mga abiso, no? Mga babala na binibigay sa atin, at maghanda tayo. Kailangan po natin ngayon i-reinforce yung ating mga bahay, yung mga nasa high-risk areas ay sumunod po tayo sa mga instruction, at kung kailangan pong lumikas ay lumikas tayo. So magkaroon lang po tayo ng break, no? From the weather system na magdala ng pag-ulan. So ito po ang oras na mag-prepare tayo uli, kasi nasa loob na tayo ng rainy season, at tuloy-tuloy na po ito hanggang December or January this year. So kailangan lang po tayo maging handa, sumunod po sa mga abiso, at mag-cooperate po sa ating mga local leaders. Ayan, maraming salamat po, OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Yes, Bernard, maraming salamat din, at magandang umaga. Weather News. Samantala, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa, at ito ay pinangalan ng bagyong Josie. At para sa detalye, narito po si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga. Narito na nga ang update sa ating minomonitor na si Tropical Storm Josie. Ito ay may international name na Haishun. Ito ay galing sa China, na ang ibig sabihin ay God of Sea. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga nating si Tropical Storm Josie kanina alas 4 ng madaling araw ay huling namataan sa 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest
sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa susunod na slide, ipapakita na nga natin yung track forecast netong si Bagyong Josie. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Maliban nga dito, kay Tropical Storm Josie, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Narito nga yung track forecast natin kay Bagyong Josie. So inaasahan natin, generally kikilos ito sa direksyong Hilaga until tomorrow, and then afterwards, ito ay kikilos na sa direksyong northeastward throughout the forecast period. Inaasahan nga din natin na since napakalapit itong si Josie sa boundary ng ating PAR line, ay lalabas na rin agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow morning. In the next 12 hours, inaasahang hihina itong si Josie at magiging isa na lamang tropical depression, and by tomorrow, posibleng isa na nga lamang itong low pressure area. Iyan ay dahil sa unfavorable condition. Sa ngayon naman, walang direktang epekto itong si Josie sa anumang parte ng ating bansa, pero ang southwest monsoon o habagat ay magdadala ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa may Cavite, sa may Batangas, sa may Occidental Mindoro. By tomorrow naman, inaasahan yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa Ilocos Region, sa may Abra, sa may Apayao, sa may Zambales, Bataan, Batangas, sa may Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Sa Thursday naman, sa may Ilocos Region, sa may Abra, Apayao, sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin ng mga paulan. Yan ay sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So inaasahan natin by tomorrow, which is Wednesday to Thursday, sa Metro Manila and buong Luzon ay makakaranas na ng magandang panahon, pero pagdating ng Friday at Saturday, posibleng muling magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi, at 17 to 24 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ngayong araw, pati na rin sa may Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung fair weather condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan magpapatuloy yung ganitong panahon in the next at least 3 to 5 days. Pero since malayo nga yung span of 5 days, so posible pa ito magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-aantabay sa mga update na ilalabas ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro, at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Maraming salamat po. Patuloy po kayong kumantabay sa mga update. Kaugnay sa Bagyong Josie sa mga social media page ng Pag-asa at UNTV News and Rescue. Sa pagpapatuloy ng labanan sa championship game sa UNTV Volleyball League Season 4, isang panalo na lamang sana para sa PhilHealth Health Insurers upang tuluyan ng maiuwi ang pinakahihintay na championship win. Subalit, tinabla ng BFP Lady Firefighters ang labanan o ang laban na nagtulak sa muling paghaharap sa third and final game sa susunod na linggo. May humahataw na balita si Mia Alonso.
matitinding rally, matatalim na atake at mahigpit na depensa ang Game 2 ng championship round sa UNTV Volleyball League Season 4. Nagpakita ng matinding determinasyon at gigil na performance ang dalawang koponan para sa kampanyang masungkit ang kampyonato. Pero bago sumiklab ang inaabangang Game 2 ng Championship Series, nagpainit muna ng court ang mga natatanging manlalaro mula sa iba't ibang koponan sa pamamagitan ng isang All-Star Exhibition match. Binuo ang Team Hope mula sa mga manlalaro ng TNT, NHA, Pag-ibig Fund at DENR. Habang pinagsama-sama naman sa Team Charity ang mga kinatawan ng COMELEC, AFP, DFA at MMDA. Nagpalitan ng matitinding atake at makapigil hiningang mga rally ang magkabilang panig. Ngunit sa huli, nakuha ng Team Hope ang best of 2 na panalo matapos ang kapanapanabik na 3 set sa score na 14-25, 25-14 at 28-26. Samantala, bago tumuloy sa game proper, binigyang pugay muna ang mga manlalarong nagpakita ng natatanging husay sa loob ng court sa pamamagitan ng individual awards. Kinilala ang mga nanguna sa kani-kanilang posisyon at kategorya, kabilang ang mga pinakamahusay na spiker mula sa PhilHealth at BFP, Best Middle Blocker mula sa BFP, Best Setter, Libero at Import mula sa PhilHealth, Best Scorer mula sa NHA, Best Server mula sa PhilHealth, Newcomer mula sa DFA, Sportsmanship Awardee mula sa Pag-ibig Fund at Most Improved Player mula sa PhilHealth. Itinanghal namang season MVP si Loida Gang Abellana ng BFP Lady Firefighters dahil sa kanyang natatanging husay sa buong kompetisyon. Matapos ang intense exhibition match at awarding ceremony, tumutok na ang lahat sa pinakaimportanteng laban ng gabi, ang Game 2 ng Championship Series sa pagitan ng BFP Lady Firefighters at PhilHealth Health Insurers. Sa pagbubukas pa lamang ng laro, agad nang nagbanggaan ang matitibay na depensa at malalakas na atake ng dalawang koponan. Matatangdaang nakuha ng PhilHealth Health Insurers ang panalo sa Game 1 noong nakaraang linggo sa Paco Arena, kaya isang panalo na lamang ang kailangan nila upang maiuwi ang kampyonato. Samantala, misyon naman ng BFP Lady Firefighters na bawiin ang kanilang momentum para sa isang winner-take-all na laban. Bantay sarado ang depensa ng Lady Firefighters na nagbukas sa kanila ng maagang lamang. Hindi naman nagpaiwan ang health insurers at patuloy na sumabay sa palitan ng puntos sa bawat rally. Ngunit sa mga huling bahagi ng set, mas naging epektibo ang pag-atake ng BFP na tuluyang nagbigay sa kanila ng unang set sa score at 25-16. Pagsapit ng ikalawang set, mas uminit pa ang laban. Sinubukang ipagpatuloy ng BFP ang kanilang momentum kasabay ang mahigpit na pagbabantay sa mga hitter ng PhilHealth. Pero nakahanap ng diskarte ang health insurers. Nagpatuloy ang kanilang mahigpit na pag-atake sa net at unti-unting tinambakan ng BFP. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang dominasyon ng health insurer at matagumpay na nakuha ang second set sa score at 25-19. Sa ikatlong set, muling nagpakita ng matinding determinasyon ng BFP. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na matatagumpay na atake, agad nilang nakuha ang kontrol ng laro. Sinubukan man ng PhilHealth na humabol, naging hadlang ang ilang unforced error na naging mahalagang puntos para sa Lady Firefighters. Dahil dito, muling dinomina ng BFP ang third set sa score at 25-20 upang mabawi ang kalamangan sa match. Pagsapit ng ika-4 na set, hindi na pinakawala ng Lady Firefighters ang kanilang momentum. Patuloy nilang pinigil ang mga opensiba ng health insurers habang nagpapakawala ng sunod-sunod na matatalim na atake. Naging komplikado na sa PhilHealth na makabawi dahil sa malaking lamang na iniwanan ng BFP. Sa huli, tuluyan ng tinuldukan ng BFP ang laban sa score at 25-16. Dahil dito, naitabla ng BFP Lady Firefighters ang Best of 2 Championship Series kontra PhilHealth, kaya naman mauuwi pa sa third and final round ang laban para sa hihiranging kampyon ngayong Season 4. Itinanghal namang Best Player of the Game si Eugene Piosca matapos ang kanyang mahalagang ambag sa opensiba, depensa at pagbuo ng momentum ng koponan. Same pa rin po kami ng routine, hindi kami dapat magpahinga kasi hindi pa tapos yung championship, may goal pa kaming kailangan kuhanin. Tsagain pa yung laruan kasi mahirap yung kalaban. Samantala, para sa PhilHealth, bagamat hindi pinalad na tuluyang maiuwi ang panalo,
Naniniwala naman ang koponan na hindi pa natatapos ang laban at maaari pa silang makabawi. Hindi kami pinalad this game, but hindi pa rin naman kami nawawalan ng pag-asa kasi meron pang game 3, which is the final game. So maghahanda kami ng todo para sa last game for this season. Sipagan lang ulit natin, balik natin yung sigla atin tong season na to. Kaya naman muling abangan sa July 19 ang susunod na sagupaan. Isang laban na tuluyan ang magdidikta sa hihiranging bagong kampyon ngayong Season 4 sa nag-iisang liga ng mga public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in Sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Sports News. Mula sa kanyang makasaysayang pagsabak sa nakaraang Wimbledon match, bumisita sa Malacanang kagabi ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala, kung saan binigyang parangal siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangako naman ang Pinay athlete na gagawin niya ang kanyang best upang i-represent ang bansang Pilipinas sa kanyang mga susunod na laban sa tennis. May hataw na balita si Joan Nano. Kasabay ng kanyang pagbabalik Pilipinas para sa isang maikling bakasyon, isang homecoming event ang inorganisa ng Malacanang para sa Pinay tennis sensation na si Alex Ayala dahil sa karangalan na ibinigay niya sa bansa matapos ang kanyang tagumpay at makasaysayang pagsabak sa katatapos lamang na Wimbledon 2026 sa Britanya. Sa kanyang pagbisita sa Malacanang, binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng natatanging parangal si Ayala. Isang reception ang inihanda ng First Family para kay Alex at maging sa kanyang pamilya. Sa kanyang talumpati, hindi maitago ng Pangulo ang kanyang pagiging fan sa Pinay tennis star. Nangako naman si PBBM ng patuloy na suporta kay Ayala. I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. And one day, I hope I will get the opportunity to watch you kahit na hindi Grand Slam, but I think just to say that we have found in you a champion, a champion who has made the Philippines proud, who has reminded Filipinos what a great race Filipinos are because we produce someone like you. Labis namang nagpapasalamat si Ayala sa homecoming na inorganisa ng Pangulo para sa kanya at nangakong handa niyang iwagayway ang bandera ng Pilipinas sa lahat ng kanyang laban. Ayon kay Ayala, patuloy niyang irerepresenta ang ating bansa sa abot ng kanyang magagawa. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love. So, I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Ayon kay Ayala, hindi niya lubos akalain ang mainit na pagsalubong ng mga Pilipino sa kanyang pagbabalik Pilipinas. Binigyang diin ng batang atleta na ang lahat ng ito ay tagumpay nating mga Pilipino. I feel very seen and hearing that come from you, I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. I'm so grateful that I am able to share my triumphs, most especially my recent run at Wimbledon, with the country. Sabi nga natin, tagumpay ito nating lahat. Matapos ang Wimbledon tournament, sumampa si Alex sa panibagong career high ranking na number 28 sa official ranking ng Women's Tennis Association o WTA.
Samantala, sunod namang haharap si Ayala sa isang meet and greet sa kanyang fans bukas July 15 sa isang mall sa Makati City. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 119, talatang 33. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Wala nang bati, sabi ni Ma'am Joan Nano, Christian. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po, si Annie Rantoy. Stand by! Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.